Pag hindi mo pinag-aralang mas mabuti yung magiging future partner mo, hindi actually tahimik na buhay ang kainat-nat mo niyan, maka impyerno. Magulong buhay pala, baliktad. Hello po mga kababayan. So dito ulit tayo sa dito naman po tayo sa isang channel natin. Actually ito yung pangalawang episode pa lang ng Dante Talks with the new content na sabi natin mga kababayan. Hindi na politika kundi we will talk about life. So this time, yung ating pag-usapan is about choosing a partner. Kasi sa totoo lang, sabi nga mga kababayan ng ating nabasa, yung pagpipili natin ng ating magiging lifetime partner, ibig sabihin sa akin po yung pag-aasawa, paglalagay sa sa tahimik na buhay na minsan po hindi man tahimik kundi magulo. Di ba? Pero nung panahon ng ating mga nanay at tatay, yun ang tawag po paglalagay sa tahimik. Kaya lang imbis na tahimik na buhay yung kinahinatnan, naging magulo yung buhay kasi hindi po natin napaghandaan. Hindi natin masyadong napag-aralang mabuti. Yun nga po yung nangyari. Pag tayo ay nagdesisyon ng ura-urada, tama po yung kanta. Wise men say, only fools rush in. Dapat hindi po tayo talaga nagmamadali sa anumang pagdidesisyon natin mga kababayan sa buhay. Kasi yung pagpipili po natin ng magiging lifetime partner natin is, that is equals to choosing a lifestyle, mga kababayan. Tulad ng nabasa natin, sabi nga doon sa ating nabasa. So yung ating topic ngayon, choosing a partner equals choosing a lifestyle. Alam niyo po bang ganon? So sa totoo lang mga kababayan, choosing a partner is not just about choosing someone you love. Ganon po yon mga kababayan. It is about choosing the daily reality that you will live for the next few decades ng iyong buhay. Dapat ma-realize mo yon. Kasi po, seriously mga kababayan, when you pick a partner, you're actually selecting a specific lifestyle. Kaya nga po yung sinasabi natin noon, sabi ng nadidinig natin sa mga magulang natin, ano niya gusto mo nang lumagay sa tahimik? Pag hindi mo pinag-aralang mas mabuti yung magiging future partner mo, hindi actually tahimik na buhay ang kainat-nat mo niyan, maka impyerno. Magulong buhay pala, baliktad. Ngayon, i-breakdown natin mga kababayan yung ating discussion sa everyday reality natin. Para ang tawag doon, i-simplify natin sa everyday reality. Think about the pace of life. You are choosing between quiet, predictable weekends sa bahay mo mismo, or a calendar packed to the brim with social events, travel, and high energy chaos. Di ba? Then, syempre, there's financial alignment mga kababayan to that. Your partner dictates your relationship with money. So, you are literally signing up for either a life of strict budgeting and early retirement or a live in the now, experience heavy spending style.
Sa totoo lang mga kababayan, either of the two, alin man yung piliin mo doon, wala man na mali doon mga kababayan. Pero pag tinignan mo, talagang magkaiba. They are very different lives. At wag mong kalimutan yung geographic flexibility mo. A partner who loves the grid of a major city versus one who thrives in rural isolation. May mga ganun kasi. May partner na gusto niya, nandun siya sa mga masayang lugar. Ayaw niya doon sa quiet, rural community. Ayaw niya sa bundok. Di ba? So that radically alters your daily environment. Tama po. Maraming hindi nagkakasundo sa ganun. Saan mo niya ako planong dalhin? Baka niya gusto mo. Baka niya ang plano mo, itira mo ako sa bundok, wag na. Hindi ako sanay sa ganung buhay. Gusto ko niya sa lungsod. So, di ba? So, kailangan talaga pag-aralan mo ang pagpipili ng magiging lifetime partner mo. Marami ang anya ko, Mr. Maravillas, yan nakita sa sa istorya sa movie. Nagkaiwalay dahil sa ganung uri ng environment. Doon pa lang kung saan ititira, hindi na magkasundo. You see? So that is the first reality, mga kababayan, na dapat nating pag-aralan as we are planning to choose a lifetime partner. Kasi nga po, mga kababayan, sabi nga natin, choosing a partner is choosing a lifestyle. Then punta tayo doon na mismo sa sa setting ng bahay. 'Di ba? Home and routine. Because this is where the romance meets the pavement, ika nga. Tama pa. Sabi nga, sa pag-aasawa, so parang pipili ka ng magiging future co-worker mo. Kasi yung asawa, helpmate, di ba? Ang tawag sa kanya. For the world's most relentless business, yun po yung pagpapatakbo ng bahay. Tama? Remember, yung partner mo, araw-araw mo siya magiging kasama. So ang magiging habit niya will determine, mga kababayan, if your home, yung bahay mo, feels like a sanctuary or a source of constant negotiation. Kasi po, pag sa bahay, mangyayari niyan, even your diet po and health change. Tama po? Kami halimbawa ni Mrs. Buti na lang magkasundo kami most of the time sa uri ng pagkain. Pero may mga pagkain na ayaw na Mrs. Yung gusto ko, ayaw niya. Lalo yung amoy, yung patis, ayaw niya yun. Pero gusto ko naman. Kaya pag kumakain kami, pag gusto kong kumain ng patis, lalayo ako sa kanya. Kasi ayaw na ng amoy, mabaho. Maarte yung misis ko. O, di ba? So, even your diet and health change. Whether you become a weekend hiker, na laging gustong pagkain, yung mga healthy foods, or someone who enjoys the late night takeout and movie marathons. So, yan po. It's heavily influenced kung sino yung lagi mong kasama sa araw-araw. And that is your partner. So you are adapting to their sleep schedule, their cleanliness standards, tulad ng aking misis. Hindi po pwedeng papasok ka sa bahay. Hindi maghugas ng kamay. At pagpasok mo, bantay ka palagi kung saan ka hawak. Minsan, umiinit ang ulo ko. Mr. Maravillas niya, grabe pala na niya sa bahay ninyo. Ay, hindi. Sa bahay po. Galing ako sa labas, kailangan ubarin ko lahat ng before na pumasok ako dito sa... Bawal dito, galing sa labas, pasok yung damit, bawal.
Dadaan ka muna doon sa sa gripo para muna lahat lahat tanggal. Pag hindi away. Ay nako. Ako po, dati ako sa bundok. Sanay ako na matulog. Nung yung damit ko, ayun na yon. Pero nang magkaasawa po ako, nabago lahat ng lifestyle ko. Pati yung pananamit ko. Dapat lahat ng damit, pagpasok sa bahay, lahat yan bago. Pag hindi... O, di ba? Doon tayo sa tinatawag mga kababayan na social in emotional ecosystem. So tawag natin dito yung sabi sa nabasa natin, extended package. You don't just get a partner kasi mga kababayan. You adopt their family, their friends, makikisama ka, and their baggage. Kung ano yung mga problema nila, problema mo na rin. Yeah, mahirap po ang basta't mag-decide na papasok ka sa magulong buhay. Sa tahimik pala, tahimik na buhay. Di ba? I mean, pag hindi mo naayos yung pagpipili na magiging future partner mo, yung ini-expect mo na tahimik na buhay, naging magulo. Yun ang reason kung bakit nagkakahiwalay. Kaya itong pinag-uusapan natin mga kababayan, I must be an authority to speak on this. Kasi kami ni Mrs. ilan na taon na ba kami? 36 years of happy marriage. Di ba? Pero Mr. Maravillas parang nagjo-joke ka lang. Hindi, normal yung may conflict. Wala namang perfectong pagsasama. Pero sabi nga, kung may diferensya, inaayos yung diferensya. Hindi yung diferensya pinapalala. Yung nagiging disposable lahat. Kalimutan natin yung kulturang ganun. Ngayon, ganun na yung culture, kaya kailangan natin pag-usapan talaga. And that's the reason why I established this program, Dante Talks, purposely para maayos yung mga relationships po. Di ba? I could share to you my experience, and pwede kayo na mag-react dito and share your experiences sa inyong mga relationship sa mag-asawa. Tama pa? Yan ang dahilan kung bakit tayo naglagay ng ganitong uri ng programa. And you are also choosing your conflict style. Halimbawa kami ni Mrs. Pag hindi na kami minsan nagkakaunawaan, pag mainit na yung diskusyon, kailangan manahimik na ang isa sa amin. And most of the time, ako ang nananahimik. Di ba? Laging tama yung asawa. Minsan, pag mainit ang ulo, kahit mali yung asawa mo, di ba? Kahit mali, tama pa rin. Later on, ma-realize na lang niya na mali siya pag siguro bumaba na yung tensyon, yung init ng ulo. Di ba? Then, yung pride kasi kailangang ibaba natin yon. Ako most of the time, ako ang unang nagsusuri. Kahit tama ako pa nagsuri. O, di ba? Kasi yung iniisip ko, sabi ko, pasensyaan ko na. Mainit yung ulo. Huwag ko nang i-assert yung argumento ko kahit tama ako. Later on, paliwanag ko lang sa kanya na mali siya. Di ba? Kasi yun talaga. Ikaw na medyo mababa yung... Pero si Mrs., pag ako din, medyo mainit yung ulo ko, pasensya din siya. Ganyan, pabigay-bigay po, mga kababayan. Kasi pinili ninyo na magkasama kayo. May promise kayo sa bawat isa.
Tama po. Lumagay sa tahimik, hindi sa trouble. Sa gulo. Di ba? So, inintay ko si Mrs. na bumaba yung, yung temperatura. Tapos sa usap kami. Ganon po. And finally po, ambition. Sabi nga sa nabasa ko, a partner can act as an anchor that keeps you safely in place. Or a sail that forces you to constantly grow, take risks, and level up. So ang bottom line dito mga kababayan sa ating pag-uusap about choosing a partner equals choosing a lifestyle. Romance fades into routine. So the next time, ito yung advice natin, you are looking at a potential partner, ang advice natin is look past the chemistry. Look past the spark. At itanong mo sa sarili mo, the real question, gusto ko ba na mamuhay sa uri ng buhay ng taong ito? Di ba? Aralin mong mabuti para hindi ka magsisi. Kaya ko bang makisama dito for the rest of my life? Kaya kailangan kilalaning mabuti ang magiging future partner mo. Kaya sa relationship talaga, tama yung itinuro sa atin noong panahon. Itinuturo yung kwampo, may mga stages ya. Courtship, yung ligawan po, at hindi yung ligawan na madalian lang. Tapos nagsisi ka kasi hindi mo pa kilala yung magiging kapartner mo. Nagkasubuan kayo. So kailangan kilalaning mabuti ang magiging partner ninyo. Tama, kasi siya ang magiging kasama mo sa habang buhay. Yun ang ating advice sa mga wala pang asawa. Mag-aasawa pa lang, nagpaplano pa lang. Yun din ang advice ko sa ating mga anak. Kaya mga anak ko, until now, single pa sila. Sinasabi ko din sa kanila na mas maganda na hindi nagmamadali. Huwag papadala sa sa feelings lang. Tama? Sa dikta ng puso. Kasi kahit sa Bible po, may warning ang Bible, huwag puro tibok ng puso kasi madaya ang puso daw. Kaya yung mga naririnig ko sa advice sa radyo, mali yon. Sundin mo niya yung tibok ng puso mo. Hindi po dapat ganon. Hindi puro puso. Because sabi sa Bible, sa Jeremiah, chapter 17, verse 9, sabi dito po, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? No, you see? Kaya mag-ingat tayo na puro damdamin, puro puso. Pag-aralan natin mabuti at kilalanin ng mabuti yung ating magiging partner. Kasi choosing a partner equals choosing a lifestyle. And that lifestyle will be the lifestyle for the rest of your life. Tama po. Kung nagustuhan ninyo mga kababayan yung ating episode ngayon, click subscribe ninyo itong ating YouTube channel na bago, Dante Talks, na kung saan yung ating mga discussions dito hindi na politics. It is about relationship, family, about life, about success, about failure, na makatulong sa atin po na patuloy na pag-unlad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.